Sa gitna ng kadiliman ng gabi, may isang lihim na nakatago sa sinaunang baryo ng Balinaw, kung saan ang bawat hangin ay may ibinubulong na kwento. Ang mga anino ng nakaraan ay tila buhay pa rin. Naglalakbay sa mga daanang gawa sa kawayan at lupa, naghihintay na muling maalala. Sa loob ng isang lumang bahay, naroon si Lola Amelita, ang tagapangalaga ng mga alamat na unti-unti nang nilalamon ng panahon. Gamit ang kanyang maamong tinig, binubuksan niya ang isang lumang aklat, handang ibahagi ang kwento ng punong umiyak. Makinig kayo ng mabuti, sapagkat ang alamat na ito ay hindi lamang tungkol sa isang puno, kundi tungkol sa ating sumpa sa kalikasan. Ang alamat ng punong umiyak, daan-daang tao na ang nakalilipas, ang Balinaw ay isang paraiso ng luntiang lambak at malinaw na batis, malayo sa ingay ng modernong mundo. Dito naninirahan si Amaya, isang dalagang may busilak na puso at matinding malasakit sa mga hayop at halaman sa kanyang paligid. Kasama niya ang kanyang ama, si Datu Makisig, ang marangal na pinuno na nagturo sa kanya ng respeto sa lupain ng kanilang mga ninuno, at ang kanyang ina na si Lira, na bihasa sa paggamit ng mga halamang gamot upang pagalingin ang sinumang nangangailangan. Masaya ang kanilang pamumuhay hanggang sa matuklasan nila ang isang kakaibang puno sa pinakamalalim na bahagi ng kagubatan. Tinawag itong puno ng gunita, isang higanteng nilalang na tila nagbabantay sa lahat ng mga alaala ng Balinaw. Ang bawat ugat nito ay nakabaon ng malalim sa lupa, tila kumukuha ng lakas mula sa mismong kaluluwa ng mundo. Ngunit pagsapit ng hating gabi, ang kagandahan ng puno ay napapalitan ng isang mahiwagang kalungkutan. Mula sa mga dulo ng mga dahon nito, nagsisimulang pumatak ang tila mga luha, kumikinang sa ilalim ng buwan tulad ng mga perlas. Pinagmamasdan sila ng mga taga-baryo mula sa malayo, natatakot at namamangha sa himalang ito na hindi nila maipaliwanag. Bakit umiiyak ang puno? Ano ang pilit nitong ipinaaalala sa atin na matagal na nating nakalimutan? Ang bawat patak ay isang babala, isang pangakong kailangang tuparin upang hindi tuluyang mawala ang ganda ng Balinaw. Dahil sa bawat luhang pumapatak, naroon ang tinig ng ating kasaysayan, naghihintay na pakinggan ng bagong henerasyon. At dito magsisimula ang kwento ng alamat ng punong umiiyak. Huwag kalimutang alagaan ang kalikasan dahil baka balang araw, ito rin ay umiyak. Hindi niya alam noon na ang gabing iyon ang magiging simula ng isang lihim na hindi lamang para sa kanya. Isang lihim na may kaugnayan sa buong baryo. Saan nanggagaling yon? Bakit ka umiiyak? At sa unang pagkakataon narinig ni Amaya ang isang tinig. Amaya, bumalik ka. Sino ka? Hindi ang puno ang umiiyak. Kung ganon, sino? Ang alaala, may isang bagay na nakalimutan ng inyong mga ninuno at ang puno ang tanging nakakaalala. Bago pa man maging baryo ang Balinaw, may isang babaeng nagngangalang Ariela. Siya ang unang tagapagbantay ng puno. At siya rin ang unang nangako na hindi kailanman puputulin ng tao ang punong ito. Kapag pinutol ninyo ang puno, mawawala ang proteksyong matagal nitong ibinigay sa atin. Hindi sumpa ang nangyari. Hindi rin paghihigante. Ito ay bunga lamang ng isang pagkakamali. Hindi nito hinihingi ang buhay ng sinuman. Hindi nito hinihingi ang ginto. Hindi nito hinihingi ang kapangyarihan. Ang hinihingi nito ay alaala. Kung ganon, paano ko ito matutulungan? Ibalik mo sa inyong mga tao ang kwentong kinalimutan nila. Anak, maraming kwento ang mga matatanda. Hindi ibig sabihin na lahat ay totoo. Kung hindi po tayo sigurado, hindi ba mas mabuting alamin muna natin? Kinabukasan may ilang tao na nagbalak pumunta sa kagubatan. Nais nilang putulin ang ilang malalaking puno dahil kailangan nila ng kahoy. Si Amaya ay humarang. Huwag ninyong putulin ang mga puno. Pakiusap po. At bakit kami makikinig sa'yo? Dahil hindi natin alam kung ano ang mawawala sa atin kapag nawala ang kagubatan. Hindi madali ang magsabi ng tama, lalo na kapag ang lahat ng tao sa paligid mo ay naniniwalang ikaw ang mali. Dumating ang malakas na ulan. Bumaba ang tubig mula sa bundok. Ngunit ang mga puno ang pumigil sa pagguho ng lupa. Nakita ng mga tao ang kahalagahan ng kagubatan. Minsan, Apo, hindi natin nakikita ang halaga ng isang bagay habang nasa atin pa ito.
Kailangan muna natin itong mawala bago natin maunawaan kung gaano ito kahalaga. Bumalik ang mga tao sa puno ng gunita. Nakita nila ang malalaking ugat nito, ang mga hayop at ang bukal na nagmumula sa ilalim. Tahimik si Datu Makisig. Lumapit siya sa puno at sinabi niya ang katagang, Kung tunay ngang may pangako kaming nakalimutan, mula ngayong araw aalalahanin namin. ang buong baryo ay nanumpa na pangangalagaan ng kagubatan. Kinabukasan wala ng patak mula sa puno. Tahimik na ito. May mga bagong dahon, may mga ibon, may malinaw na tubig. Hindi na siya umiiyak Dahil naalala na siya ng mga tao, dahil naalala na nila ang kanilang pananagutan. Ngumiti si Mayumi. Unti-unti siyang naglaho sa liwanag ng umaga. At mula noon, hindi na muling pinutol ang puno ng gunita. Lumipas ang maraming taon. Lumaki ang mga bata, nawala ang ilang matatanda. Ngunit nanatili ang puno, inalagaan ng buong puso. Kaya tandaan mo, Apo, ang kalikasan ay hindi lamang bagay na maaari nating gamitin. Ito ay tahanan. Ito ay buhay. Ito ay bahagi ng mundong ipapamana natin sa mga susunod sa atin. Ang mga bagay na tahimik na umiiyak ay naghihintay lamang na may makinig. Hanggang sa susunod nating kwento, Apo.